Hindi pa alam mo yun, nagsisimula yung pelikula. Ubus na yung popcorn. Yung totoo. Magmumukbang o manonood? Yes, ayun. Oh, ha? Grabe. Ang galing. So, 4:50 kami. 7 p.m. pa lang. Pero may next batch na agad ng, alam mo yun, nag-aabang na manood. Sa lahat ng pelikula naman ni Vice, compared to last year, this time, iba na naman yung atake. Tagus na tagus talaga. Yung tipong, alam mo yun, eksena pa lang, deserve nung bata na manalo ng as Best Child Performer. Yeah! So ngayon, manonood tayo ng Call Me Mother! Yan, kasi tingnan natin. Kasi nga, diba, nahahati. Ayan, eto yan! Eto siya! Yan, papanoorin natin. Best Child, Best Actor. Yan, oy, the Best Actor. Best Child Actor ito. Oy! MMFF Awardee, Best Actor. Vice, ganda. Diba na nakakaloka? Kaya nga naman, yan, so secure natin ang ating tickets for us to know kung ano nga ba ang yun, pelikulang ito. So, dahil manonood ng sine, kailangan may popcorn. Hindi pa alam mo yun, nagsisimula yung pelikula. Ubus na yung popcorn. Yung totoo. Magmumukbang o manonood? So, ayan. Oh, bumili sila ng yan yung pang social na popcorn. Ito yung sa amin generic. Mas masarap yung generic na popcorn. Generic. May generic na popcorn. Yes, ayun. Oh, ha? Grabe. Ang galing. Galing. So, 4:50 kami. 7 p.m. pa lang. Pero may next batch na agad ng, alam mo yun, nag-aabang na manood ng, alam mo yun, ng Call Me Mother, in fairness. So, mamaya magbibigay tayo ng magandang review. Diyan lang kayo. Sa lahat ng pelikula naman ni Vice, compared to last year, may iba-ibang tema eh. Totoo naman yon. Kada pelikula, kada may pasabog. So, parang this time, iba na naman yung atake na grabe. Parang yearly na may pasabog na pasabog talaga siya ng todo. Pero compared to Breadwinner last year, ngayon masasabi ko na tagus na tagus talaga. Yung tipong, alam mo yun, eksena pa lang, deserve nung bata na manalo ng as Best Child Performer. Kasi nga, kumbaga parang, ang galing. Iiyak pa lang yung bata, madadala ka na talaga. So, yun lang. Pero yung iba doon, na parang pinag-uusapan nga namin nung dulo. Pero ayokong i-preempt kasi ilang araw pa lang. So, panoorin nyo guys. Hanggang ngayon, sumisingot ka pa din. So, I was saying, yun nga. Remarkable sa akin na yung mga umarte. Si Miss Iyamina, yes. Si John Lapus, yes, okay naman. Pero yun nga, parang nanghinayang lang ako kasi hindi nga lang masyado ding na-highlight yung karakter as kapitbahay amiga. Pero lahat yon ang galing. Tapos sa PBB na cast, siguro ang masasabi ko, ang nagmarka lang sa akin na umuarte doon si Isnir. Si Clarissa, si Isnir, and then si Brent and Mika. Parang
okay lang na nandun sila, pero walang masyadong hindi nagmarka sa akin na kung ano talaga yung ginawa nila. Tapos si River Joseph. Parang okay naman, kaya lang parang okay, parang nilagay lang doon si River Joseph para may maging love interest ni Nadine Lustre. Tapos siguro yung atake for me, okay naman yung kay Nadine, kaya lang parang mas nadadala ako sa aktingan nung bata at saka ni Meme. Kasi talagang tagos na tagos. Although hindi ko naman sinasabi na hindi magaling yung arte niya. Kaya lang parang, okay Nadine, let's, diba? Let's give it some more, diba? Some more shot. Diba? Maganda yung film itself. Kumaga, it's different from the previous MMFF movie ni Meme Vice. Pero yun na nga, as in, basta ang ganda ng storya. Hindi siya yung inaakala natin, yung dating naalala natin, baka iniisip natin na, baka storya lang ito nung dating pelikulang ginawa na nila Tom Rodriguez, tsaka nung, alam mo yun, sa Becky Kang. Tapos, yung baka katulad din ito ng istorya ng pelikula nila Marisol Soriano, Roderick Paulate, diba, na iniwan yung anak, keme, pero hindi, iba pala ito. Ibang storya. It has a good twist doon sa pelikula. Ang galing, diba? Kudos to the director. Ang galing, diba? Although kasi ngayon kanina nung nanood nga kami, madami naman talaga nanood. Pero hindi siya ganun ka-full pack na nahirapan kami bumili ng tickets. No, hindi. Kumaga parang there are spaces, pero siguro sa dami din kasi talaga ng sinihan, tsaka per sinihan. Diba? Kasi dito sa Green Hills, diba? Parang magkano na to 480 pesos, no? So, kumaga parang, syempre, baka yung iba nangingilag nga na alam mo yung manood kasi nga sobrang mahal, lalo pat kung ilang kaagad sila sa pamilya. Kung apat sila, almost 2,000 agad ang lagas, diba? Kumaga parang from 2,000 to 468, 80 pesos lang ang matitira doon out of 2,000. So parang, diba, nakakapanghinayang. Ito yung dati ka nang sinasabi na sana nagkakaroon ng standard presyo ang Metro Manila Film Fest para mas maabot ng ating mga kababayan na manood lalo at mas lalong sumigla yung movie industry. Hindi yung parang, sige, palabas natin. Kasi, diba, per mall, hindi rin consistent ang presyo. Diba? May mga portion na 480, may 3 plus, may ganito, diba? So parang, ano ba talaga, dapat magkaroon na lang ng set of standard. But, isa lang din naman sasabi ko sa pelikulang Vice, ganda, na Call Me Mother. Panoorin nyo guys. It's a good film to watch, especially, diba, lalo doon sa mga LGBTQIA+ na tumatayong nanay-nanay, diba? Yes, alam mo yun, matatouch talaga kayo doon. Anyways, mga pangga, maraming salamat po. Yan po muna ang aking first, diba, review for the MMFF movie. Kaya to Vice ganda, kudos to you. Well-deserved naman din pagiging best actor mo. If you do like this video, please do like, share, and subscribe. Bye!